at hindi iyak pareha sa Panginoon. So, kaya yun ang kaya yun ang mangyayari sa buhay ng ating pananampalataya sa panahon na ito. Katulad ng panahon kapanahonan ni Noah. Praise God. Hallelujah. Sa panahon ni Noah, mga kapatid, basahin natin ang Matthew, mga kapatid. Okay. Ang sabi ni Noah sa Matthew, mga kapatid, ay ang sabi ng Matthew 24 verse 36. Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyaon. Kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noah. Noong panahon ni Noah, mga kapatid, noong kapanahonan, siguro lahat tayo ay alam natin, nalalaman natin yung panahon ni Noah. Wala, kahit mga bata, walang sabi na, walang maitago doon sa panahon ni Noah. Napapanood nila ito. Noong panahon ni Noah, mga kapatid, lahat pinangaral ni Noah ang baha, ang unos na darating, ang paglunok. Hindi pinansin ng mga tao. Walang pinagkaiba noon at ngayon. Walang pinagkaiba. Marami nung panahon na yon, marami ang tawag ito. Marami ang nagpasasa sa sanlibutan. Lahat ng bagay gustong ginawa nila at hindi nila pinakinggan si Noah. Ngunit nung panahon nang dumating ang lunok, mga kapatid, ang unos, lahat sila ay inano. So wala tayong ibang gagawin, mga kapatid, sa ating pananampalataya, ang pagsisisi. Higit sa lahat, tumanggap tayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Magpabautismo tayo sa ngalan ng Panginoon para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ay walang mga tao ang walang kasalanan. Amen. Amen. Hindi tayo mapapatawad kung hindi tayo magpabautismo o tumanggap ng bautismo sa tubig, sa Espiritu. Sapagkat yon ang promise ng Panginoon. Tumanggap tayo ng bautismo sa ngalan ng Panginoon. Huwag na natin ito antay na si pastor ang magsabi, magpabautismo na kayo. Sapagkat ang buhay ng tao, walang nakakaalam bukas. Sapagkat ang bukas, yun ang delikado. Matulog lang tayo, hindi natin alam bukas wala na. Amen. Mga kapatid, mahalin natin ang ating sarili. Kung nahihirapan tayo dito, kailangan tayo maging masaya sa langit. Amen. Kung manampalataya tayo sa Diyos, kailangan lagi masaya ang puso natin. Babalik-balik ka man sa simbahan kung ang puso mo ay puno ng problema, hindi natutuwa ang Panginoon. Hindi matutuwa ang Panginoon sa atin sapagkat ang gusto ng Diyos maging masaya tayong nagpupuri sa Kanya. Amen. Yun ang gusto ng Panginoon. Kaya kung gusto natin, mga kapatid, importante na tanggapin natin ang bautismo ng ating Panginoon. Amen. Bukas, gusto mo, ikaw na mismo, Pastor, gusto ko ng bautismo. Dahil hindi ko alam bukas kung anong mangyayari sa buhay ko. Bakit masabi natin, mga kapatid, yung isipin natin, ay paano, Brother Rolly, yung iba, na hindi mga nanampalataya at hindi tumanggap sa pangalan ng ating Panginoon. Ang sabi ng Matthew, hindi lahat na nagtawag sa akin ay makakapasok sa kaharian ng langit. Amen. Kundi yaon lamang ang sumusunod sa mga nasa langit. Amen. So kailangan sundin natin yung kalooban ng Panginoon. Kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Praise God. Amen. Dahil
malaking katanungan sa buhay natin eh. Malaking katanungan sa buhay natin na kung pabalik-balik tayo na nananampalataya, nagsisimba sa simbahan, ngunit hindi natin tatanggapin ang ating Panginoon, hindi nagagalak lubos ang ating Panginoon. Hindi magagalak ang Panginoon sa atin. Dahil ang gusto niya na wala ibang pagsilbihan kundi ang ating Panginoon. Amen. Sa oras ng ating pangangailangan, siya ang ating tawagin. Lahat ng kailangan, anumang problema, siya ang ating tawagin. Nung panahon namin dito, mga kapatid, kung nakita ninyo, diyan sa lugar namin, doon pa kami sa kabila nakatira. Si Mrs. nagkasakit. Doon pumunta kami rito, wala kami dahil nabinta ko lahat ng kabuhayan namin doon sa may sa probinsya dahil pinagawa ko yan. Pagdating namin dito, wala akong trabaho. Wala kaming trabaho, 4 ang anak ko nag-aaral. Nakatransfer diyan sa Amaginaw. Nagtrabaho ako, mga kapatid. Ang trabaho ko noong 350 isang araw. Nag-upa ako ng bahay ng 1.5, ilaw, tubig, pagkain, gasto sa eskwela, gasto sa ospital. Alam mo, sabi ng mga kapitbahay ko dyan, lumapit ka na sa kahit kanino para matulungan si Mrs. Hindi ka ako. Ang Diyos natin ka ako mayaman. Ang Diyos ka ako natin makapangyarihan. Amen. Wala akong nilapitan ni tao, ni kahit kapatid o kamag-anak ko. Pabalik-balik kami sa ospital, ilang taon. Nagpapasalin ako ng dugo kay Mrs. 6 na bag, 5 bag. Paglabas namin, nandun na naman. Pero, pasalamat ako sa mga tao. Kahit bago ako, lumapit ako kahit kaninong tao. Hanggang San Pablo. Kailangan kong pera. Magkano kailangan mo? Si Mrs. ko nasa ospital. Bigyan mo ko 10,000. Awa ng Panginoon. Hindi ang Diyos. Hindi ako tinanggihan ng tao. Amen. Ate Ani, kailangan ko ng pera. Si Mrs. nasa ospital. Magkano kailangan ng 10,000? Hindi, nagdalawang isip magbigay sa akin bago lang kami dito. Kahit saan ako pumunta hanggang doon sa Santo Niño, ang Diyos nag-provide sa lahat na yun. Sa loob ng 3 taon o 2 taon, balik sa ospital. Ang Diyos, provide kami lahat yun. Amen. Hindi kami nakabangon. At lalo na mga kapatid na nagkaroon ako ng problema nung dumating sa point sa akin na ako nagre-reklamo ako sa Panginoon na ayaw kong magpagamit sa Panginoon. Patuloy ako na nagalit sa akin ng Panginoon. Binigyan ako ng mga problema sa buhay ko. Pagkatapos si Mrs. ako nagkasakit ng 2 taon din na walang trabaho pero pinakain kami ng Diyos. Amen. Amen. So napakasarap mga kapatid, napakasarap mabuhay sa Panginoon. Sabihin na natin, hindi natin nakikita ang ginawa ng Panginoon. Pero ang pagmamahal ng Panginoon nariyan kasama natin. Amen. Amen. Maging tapat tayo sa Panginoon. Yun ang gusto ng Panginoon, na tayo maging tapat sa Kanya. Katapatan lang ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Wala tayo may bigay sa Kanya. Bakit? Sa Kanyang lahat eh. Pati buhay natin kay sa Kanya eh. Kaya wala tayong maibabalik sa Panginoon, kundi ang lahat ng pagpapasalamat, pagpuri sa Panginoon. Yun ang ating maibabalik sa Panginoon. Praise God. Kaya ngayon, huwag kayong makatubili. Si Pastor, siguro, ako kasama. Si Pastor, pag sinabi niyo, Pastor, kailangan ko ng baptize. Gagawa tayo ng gagawa. Amen. Pastor? Amen. Dahil hindi natin alam ang bukas. Ito ang pakakatandaan natin. Ang bukas ang hindi natin alam. Ngayon, alam natin ang bukas, ang susunod, ang lilipas. So, higit na magagalak ang Panginoon, mga kapatid. Kapag tayo naging tapat, magtapat sa Kanya, tanggapin siya na Diyos natin, tigapagligtas sa ating buhay. Mararamnasan natin, mga kapatid. Pero alam niyo, darating ang mga pagsubok sa buhay natin, tatandaan niyo. Mahigpit ito, kalaban natin yung pagsubok na yan. At hindi ang Diyos ay susubok, kundi ang kaaway. Susubukin tayo. Sabihin natin, anak ng Diyos. Bibigyan ka ng mga problema hanggat sa manghihina ka. Patuloy tayo, mga kapatid, mananampalataya. Patuloy tayo na manalangin, mag-pray sa Panginoon. Ipagpatuloy natin itong gawain na ito sa ating Panginoon. Patuloy tayo
patuloy tayo, natatayo sa mga tao. Yung panahon ko sa amin, sa lugar doon ako na-bless mga na parang tinanong ko sa sarili ko dahil mayroon doon putol yung paa, mga kapatid. Putol itong dalawang paa na babae. Ang nila inaakyat na isang bundok. Tapos tatawid pa yung babae, tatawid pa ng ilog sa ibaba. Wala silang ibang dadaanan kung hindi yung bundok na matarik na yon. Putol ang dalawang paa. Tuwing linggo makita mo sa simbahan. Praise God. Nasabi ko sa sarili ko, kaya nga ako magpakahirap ng isang babaeng putol. Ano pa kaya ako makumplito? Amen. At yung pastor din na sa amin doon, nahabag siya. Nung makita niya, tinanong niya yung pastor doon, Pastor, saan ba umuwi yan? Diyan ika, tatawid sa bundok na yun. Na nakikita mo na yan, tatawirin ika niya yan. Pagkadating ng linggo, napasalamat, nandun na uli yung babae. Tinawag ng pastor namin doon at binigyan siya ng 2,000. Sabi niya, ito lang ang nakita ko, ang paniniwala na inadapt ko, sabi niya, sa buhay ko. Dahil wala na siya nakita, sabi niya, sa pagtitiis ng babae niyo na putol ang mga paa. Amen. So ano pa kaya tayo? Ano pa kaya tayo, mga kapatid? So, kaya sabi niya sa gawa, mga kapatid, basahin natin ang gawa, mga kapatid. Pasok na kayo. Maamul ba? Last verse, mga kapatid. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo, sabi niya ha, pagsisihan nyo, talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesus Kristo upang kayo'y patatawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo sapagkat ang pangako ay para sa inyo. Praise God. So ang pangako para sa atin, hindi lang para sa kanila. Amen. Kundi para sa inyo, para sa atin lahat. Ang pangako ng Panginoon na Amen. ito'y matatanggap natin kapag ito'y ginawa natin. So di ba napakahalaga na bagay na ipinangakuan tayo ng ating Panginoon. Marami pang, ano sabi niya rito? 38, upang kayo patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo sapagkat ang pangako niya ay para sa inyo at sa inyo mga anak at sa inyong lahat ng nasa malayo at sa bawat taong tatawagin ng Panginoong Diyos. Amen. Ito ay para sa lahat na tinawag ng ating Panginoon. Wag nating praise God, wag natin sasabihin yung tao na yon ay hindi na siya posibleng hindi kaya na mananampalataya. Yung mga bagay na gumagawa ng ganon ay hindi na mapapatawad ng ating Panginoon. Pero ang sabi ng Diyos, ang pangako niya ay para sa lahat ng kanyang mga tinawag. Amen. Hindi tayo pwede maghusga sa tao. Hindi atin pwede sabihin ang ginagawa ng tao na yun ay masama sapagkat ang Diyos lamang ang tatawag sa kanila. Amen. Bakit sa ating panahon ngayon noon, hanggang ngayon, yung panahon ba tayo, alam ba natin na tayo magkakasama-sama? Di ba hindi? Hindi. Praise God. So, tinawag tayong lahat ng ating Panginoon. Amen. Yan ang pangako ng Panginoon sapagkat ang pangako niya ay para sa inyo, para sa atin, ating lahat. Amen. Tumatanggap sa ating Panginoon. Praise God. So tayo magsipagtayo at hindi na magtatagal. Praise God. Praise the Lord. Glory, hallelujah. Praise God, tayo ay manalangin sa Panginoon. Dakilang Ama, mapagpalang Diyos, Lord, salamat God. Thank you, Lord. Sa mga oras na ito, Panginoon. Nawa, O Lord, na ang mga salita mo, O Diyos, ay ito'y kapamuhay ng bawat isa sa amin. Yes, Na God. ito'y patuloy namin, ipatuloy ito, Panginoon, nga maghari sa aming mga puso. Yes, God. Lord, salamat God sa lugar na ito, Panginoon, nga lahat ng mga nakinig sa iyong mga salita, nawa ito'y tatanggap sa iyong pangalan. Yes, Lord God.
Nawa sila, O God, ay pag-isahin mo kaming lahat, Panginoon, ng mga narito. Dikisin mo kami, Panginoon, sa iyong pag-ibig o sa yung banal na dugo, Panginoon. Yes, God. Ano man, Ama, ang aming mga pagkulang, ano man ang aming mga hindi mo kahit kinalugdan, Panginoon, naway sa oras na ito, Panginoon, patawarin niyo po kami. Yes, Lord. Sapagkat kami, O Diyos, alam namin, Panginoon, kami makasasala sa iyong harapan. Ngunit kami, Panginoon, nagpapalinis, Panginoon. Kaya kami narito, God, at pagpapalinis kami sa aming mga puso, Panginoon. Naway tanggapin mo, maging kalugod-dugod, mga Panginoon, ito ang aming mga ginagawa sa lugar na ito, Panginoon. Yes, God. Na ikaw, O Diyos, aming sasambahin, ikaw, O Diyos, ang aming pinagpupurihan. Sa oras na ito, Panginoon, itinaas ka namin sa gawain ito, Panginoon. Maraming salamat, God, hallelujah, sa aming mga pakinig, o pagsasalo, sa iyong pagbulay-bulay, sa iyong mga salita, Panginoon. Yes, God, thank you, Lord, Lord. salamat, God, kahit paman sa aming pastor, Panginoon, ako'y nagpapasalamat, God, ang iyong lingkod, Panginoon, ay pinagkaloob sa akin ang gawain ito sa oras na ito, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Father. Salamat, Lord God. Hallelujah, God. Salamat sa lugar na ito, Panginoon. I-bless mo pa, Panginoon, ang lahat ng ito. Thank you. Lahat ng gawa, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, sa oras na ito, dalangin ko po, Panginoon, at darating na Saturday, Panginoon, kami muli magkakatipon sa araw na yaon, Panginoon. Ikaw ay aming sasambahin. Yes, God. Glory, hallelujah, at dalangin namin, Panginoon, Jesus, sa iyong pangalan. Dinadalangin ko, Diyos, ikaw magapanguna, magaproteksyon sa aming pastor, Yes, naway God. darating ang linggo na sila bibiyahin Batangas, Panginoon. Pangunahan niyo po siya. Pangunahan mo po sila. Lahat ang kongregasyon na ito, Panginoon. Lahat ng Yes, sasama, Panginoon. Ikaw, Diyos, magaproteksyon sa kanila. Yes, I-bless mo, Panginoon. At ang lahat ng pangangailangan, Panginoon, nawa ito'y makatagpatagpo nila, Panginoon. Yes, God. Ikaw, Diyos, mag-provide sa lahat namin ng kanilang pangangailangan. Yes, O God. sa aming pangangailangan, Panginoon, sa aming lahat, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat, O God, sa lahat na ito, sa oras na ito, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ang kaguluhan ngayon sa lugar ng Israel. Yes, God. Lugar ng Iran, Panginoon. Yes, God. Naway kapayapaan ang manguna, ang maghari sa kanila, mga Panginoon. Yes, God. Wala kami magawa, Panginoon, kung hindi kami humiling sa iyo ng kapayapaan. Yes, Lord. Kahit sa lugar namin, Panginoon. Dalangin namin, God, na ikaw maga-proteksyon, ikaw magapanguna, Panginoon, sa bawat isa sa lugar namin, Panginoon. Yes, God. Hanggang sa aming pagtulog, Panginoon. Ikaw, Yes, O Diyos, magapanguna, magalukob sa iyong banal na espiritu at sa iyong dugo. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, O God, sa oras na ito at ang lahat aming pinasasalamatan at ibinabalik sa iyong pangalan. In the name of Jesus, I pray. Amen. Amen.